Ngayon pag-uusapan natin ang tungkol sa patakaran ng child caregiver dito sa Canada. Kunin ko muna yung glasses ko mga kanani kasi maaraw. Nakalimutan ko. Ay, hindi ko nadala yung eyeglasses ko. Ay, kasi maaraw siya ngayon kanani. Dito na nga, magtatapon muna tayo ng basura mga kanani. Kasi tomorrow is Friday. Pipikapin nila yung ating basura. Yeah, yun na. Magsusundo na tayo ng ating alaga. Yun, pag-usapan natin. Ang pagkakaalam ko ngayon, ang nanny or child caregiver dito sa Canada ngayon, hindi na kailangan ng LMIA guys. Alam niyo yung LMIA, para magkaroon tayo ng work permit. Kailangan na lang ngayon is job offer. Yun yung parang express entry na sinasabi nila. Hindi ako consultant mga guys, hindi ako agency ha. Yun lang yung alam ko, yung nabalitaan ko, at saka yung sa website ng RERCC, makikita doon about yung rules and regulation ng child caregiver at nanny, kung paano makapag-apply. At ang isa pang pagkakaalam ko ngayon, humigpit na sila. Kailangan inside Canada muna, wala munang outside the Canada ang pwedeng mag-apply bilang child caregiver or nanny dito sa Canada. At binabaan na rin, ang good news guys, binabaan na nila yung English exam, which is 4 na lang yata. Tapos ito yung mga kailangan, English exam, yung sa assessment ng credentials. Ang kailangan na lang job offer from employer, kailangan may job offer ka. At saka recent experience dito sa Canada sa child caregiver, or hindi lang child caregiver guys, yung kunwari nag-aral ka bilang isang nag-alaga ng bata, parang mga ganon, mga caregiving program. Yun yung pagkakaalam ko. Pero ang pinalabas nila, wala munang application outside the Canada, inside the Canada muna guys. Tsaka parang inaano nila na, kasi ang dami ng mga child caregiver dito sa Canada na na hindi pa na-PPR, parang mga ganon siguro, kaya inaano nila na inside Canada muna. Kasi yung guys, yung pathway na bagong labas ngayon, direct to PR pathway. Direct yon sa permanent resident na application, which is takes only 6 months yata yun mga kanani. Kaya maganda siya. Pero kailangan yung mga work experience mo is valid, lahat ng documents mo, kasi ang IRCC dito hindi siya basta-basta, mahigpit sila. Yung kailangan, kung may hihingin sila na following documents, kailangan maibigay mo siya. Kasi kung hindi, either i-refuse yung application mo or i-approve. Dalawa lang yun mga kanani. Kasi may nababalitaan ko kasi minsan na nagaano sila na yung parang na pinipeke nila, or wala naman talaga silang mga ganito. Alam nyo naman ang Canada, mahigpit sila. And yun nga guys, at saka may din pala, ang child caregiver may quota. Ang pagkakaalam ko lang mga kanani is 1,000 lang yung quota nila ngayon. Kaya mabilis na ng pag-apply. Marami naman ditong mga consultant, mga agency, ganon. Hindi ako consultant mga kanani ha. Yung mga sinasabi ko lang is according to my sa website, according sa mga nalaman ko, nababasa ko mga ganon. Kasi nani ako. Tsaka may mga kaibigan ako mga nag-a-apply ngayon. Aware tayo. Dapat aware din tayo kasi nani tayo. Dapat alam din natin para in case may magtanong ganon, alam natin na lang ating isasagot. Tsaka yun nga, yun lang naman ang kailangan ngayon. Pero soon may may application din outside the Canada, pero hindi pa nila alam kung ano yung specific date. Itong pathway na ngayon is ipapalabas siya ngayong March 31, 2025. Kaya kailangan ready na yung 4 na importanteng documents, which is yung job offer, assessment of your credentials, exam,
and a recent job experience. Hi! Ayun, magsusundo ako ng mga kanani. And then, eto tayo. Maaraw siya ngayon. Maaraw, wala na yung lakaran natin. Hi! Ayun nga, mga kanani. Ayun, yung latest updates para sa child caregiver and nanny dito sa Canada. And I guess ngayon, yung isa pang kagandahan ngayon, may additional na ang mga teachers and cook outside Canada, pwede nang mag-apply dito as long as you have that for qualifications para mag-apply dito. Correct me if I'm wrong, mga kanani. Pero yan lang yung mga nalalaman ko for now, kasi hindi pa naman talaga lumalabas yung totoong mga needs, mga additional documents para sa child caregiver. Inaano na ngayon, hindi na gaya before na yung last na ako yung nag-apply. Hindi pa kailangan noon ng exam, hindi pa kailangan ng assessment of credentials before. Maluwag-luwag pa noon, pero ngayon nag-higpit na sila. Kaya swerte yung mga that was like before COVID times. Swerte yung mga nauna. Ngayon ay naku, pahirapan ng kumuha ng marami na rin napapauwi kasi nga gawa ng expire na yung mga work permit, parang mga ganon. Kaya sorry sa lahat, pero yun talaga yung patakaran ni Canada ngayon. Kaya yun lang yung alam ko for now, mga kanani. And yeah, balitaan ko kayo ulit kung ano man yung updates sa March 31, 2025 about child caregiver in Canada. And yeah, mga kanani, dito na tayo sa ating school. Ang init. And that's it for today's vlog, mga kanani. Please subscribe. Nani Lodi in Canada or Pinay child caregiver in Canada. Thank you so much. Have a good day. I can't see. I can see because the sun. Hi. Stop. Hiyo. Hi. Hello. You wanna come run with me? You want to run with me? Let's go. I'm turning around. This is. Whoa, I am here. Let's see. Say something. Oh. There. Her channels. What? They cannot see your face. You can hold like this. I'll teach you how.